Kabanata 1. Ang pagbabago sa loob menopause. Para sa maraming kababaihan, ang salitang ito ay may halo ng takot, pagtataka, at minsan ay pag-aalala. Isa itong natural na yugto ng buhay na mararanasan ng bawat babae sa kalaunan. Ngunit sa kabila ng pagiging normal nito, madalas itong napapalibutan ng maling impormasyon at haka-haka. Maraming kababaihan ang natatakot na ang menopause ay katapusan ng kanilang kabataan o sigla. Sa kabilang banda, may ilan na tinatanggap ito bilang bagong kabanata, isang panahon ng karunungan, pagmumuni-muni at pagtuklas muli sa sarili. Ang unang senyales ng menopause ay dumarating ng dahan-dahan. Nagiging irregular ang regla. May buwan na maiksi, may buwan na mahaba, o minsang hindi na dumarating. Sa simula, maaring isipin na ito ay dahil sa stress o pagbabago sa lifestyle. Ngunit habang tumatagal, malinaw na may bagong yugto na nagsisimula sa buhay ng babae. Kasabay ng pagbabago sa regla, nararanasan ng hot flashes o biglaang pag-init ng katawan. Mula sa dibdib, kumakalat sa leeg at mukha, at maaaring tumagal ng ilang minuto. Maaaring dumating ito sa hindi inaasahang oras, sa trabaho, sa mataong lugar, o sa gitna ng gabi, na nagiging sanhi ng pagkaantok o pagod kinabukasan. Ang tulog, na dating pinagmumula ng pahinga, ay maaring maantala dahil sa pawis sa gabi o racing thoughts na hindi mapatahimik. Kasabay ng pisikal na pagbabago, nagbabago rin ang emosyon. Ang mood swings, mabilis na pagkairita, o biglaang lungkot ay normal at dulot ng pagbaba ng hormones tulad ng estrogen at progesterone. Mahalaga na maunawaan. Ito ay natural na tugon ng katawan, hindi senyales ng kahinaan. Bukod sa pisikal at emosyonal na epekto, mahalaga ring kilalanin ang kahalagahan ng kaalaman. Ang pag-unawa sa biological processes ng menopause ay nagbibigay kapangyarihan. Ang estrogen, bukod sa reproductive health, ay sumusuporta rin sa buto, puso, balat at utak. Kapag bumaba ang antas nito, nararanasan natin ang hot flashes, dry skin, at pagbabago ng mood. Ang kaalaman tungkol dito ay nakakatulong bawasan ng takot at mapanatili ang kontrol sa sarili. Iba-iba rin ang karanasan ng bawat babae. May ilan na minimal lang ang sintomas, habang may iba na mas matindi. Ang lifestyle, stress, genetics, at kalusugan bago pa man ang menopause ay nakakaapekto sa karanasan. Normal ang pagkakaiba-iba at hindi dapat ikumpara ang sarili sa iba. Ang menopause ay personal at ang sariling karanasan ay wasto. Mahalaga rin ang suporta at komunidad. Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng isolation dahil sa stigma o kakulangan ng impormasyon. Ang pagbabahagi ng karanasan sa kaibigan, pamilya, support groups, o kahit sa journal ay nakakatulong upang mabawasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa hot flashes, insomnia, at emosyonal na pagbabago ay nakakatulong sa pag-unawa at pagbibigay suporta sa isa't isa. Self-care ang sentro ng kabanatang ito. Ang menopause ay hindi sakit, ngunit nangangailangan ng malasakit sa sarili. Ang balanseng pagkain na may calcium, vitamin D, at phytoestrogens ay nakakatulong sa kalusugan ng buto at hormones. Ang sapat na tubig ay nakakatulong sa init at dryness. Ang banayad na ehersisyo, tulad ng walking o stretching, ay sumusuporta sa kalamnan, puso at mental health. Ang maayos na routine sa pagtulog, kasama ang malamig at madilim na kwarto at relaxation techniques bago matulog, ay nakakatulong sa gabing mahirap makatulog. Kasama rin ang emotional na self-care. Ang mindfulness, journaling, meditation, at creative activities ay nakakatulong iproseso ang damdamin at panatilihing balance ang isipan. Ang propesyonal na suporta mula sa healthcare provider o counselor ay makakatulong sa kaalaman tungkol sa medical na option tulad ng hormone replacement therapy. Mahalaga rin ang pagbabago ng pananaw. Sa halip na tingnan ang menopause bilang pagkawala,
Maaring ito ay yugto ng paglago at kalayaan. Maaring muling tuklasin ng kababaihan ang sarili, bigyan ng halaga ang personal goals, hobbies, at relasyon. May natatanging karunungan mula sa dekada ng karanasan, kakayahang mag-prioritize, bitawan ang hindi mahalagang bagay, at pahalagahan ang sarili. Sa pagtatapos ng kabanata, binibigyang diin ang kamalayan at paghahanda. Ang pagkilala sa mga unang palatandaan ay nagbibigay pagkakataong harapin ang pagbabago ng may kumpiyansa. Ang pagsasanay sa self-care, pagkakaroon ng suporta, at kaalaman sa medical na option ay naghahanda sa kababaihan upang manavigate ang menopause ng maayos. Higit sa lahat, ang Kabanata 1 ay paanyaya sa bawat babae. Ang menopause ay hindi katapusan, kundi pagbabago. Isa itong pagkakataon upang tuklasin ang lakas, karunungan, at kagandahan ng sariling katawan. Sa pagtanggap at pangangalaga sa sarili, maaring maranasan ang menopause hindi bilang hamon lamang, kundi bilang pagdiriwang ng resilience at transformasyon.